Matapos silipin at pansamantalang ipatigil, matutuloy na ngayong bisperas ng Pasko ang nakatakdang EDSA Rehabilitation. May umaarangkadang balita, si Angela Babad. Mas mura at mas mabilis matatapos ang bagong plano na inilatag sa EDSA Rehabilitation. Sa pagpupulong kanina kung saan dumalo si MMDA Chairman Don Artes, DPWH Secretary Vince Dizon at Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, ipinresenta ni Secretary Dizon ang mga pagbabago sa proyekto. Mula sa 2 taon na timetable o tagal ng proyekto, ay ibinaba na ito sa 8 buwan, kung saan nasa 6 billion pesos na lamang ang halaga nito kumpara sa budget ng naunang plano kung saan umabot ito sa 17 billion pesos. Nakatuon ng Phase 1 ng proyekto sa pagkukumpuni ng Rojas Boulevard hanggang Orense, kung saan sisimula ng 24/7 reblocking work sa December 24, 2025, 11 p.m. hanggang January 4, 2026, 4 a.m. Ang paglalagay naman ng aspalto ay magtatagal mula January 5, 2026 hanggang May 31, 2026. At para mabawasan ang perwisyo na maaaring dalhin ng proyekto sa trapiko, ang asphalt overlay ay gagawin lamang tuwing 10 p.m. hanggang 4 a.m. At pagsapit ng alas 5 ng umaga ay bukas na ang asphalted portions ng kalsada. Tiniyak naman ni DOTR Secretary Lopez na hindi mawawala o titigil ang operasyon ng EDSA bus lanes. Handa rin umano ang ahensya na maglabas pa ng mga karagdagang bus kung kinakailangan. Ayon naman kay MMDA Chairman Don Artes, dahil mas mabilis ang bagong plano para sa EDSA Rehabilitation ay hindi na kinakailangan ng mitigation plans, gaya ng naunang binanggit na libreng pagdaan sa Skyway at pagbabago sa number coding scheme. Sinigurado din ni Secretary Dizon ang kalidad ng gagamiting materyal para sa proyekto. Now we will be using stone mastic asphalt technology. Makikita niyo ito mostly sa Japan. No, kung makikita niyo yung mga asfalto sa Japan, ito yung gagamitin nating teknolohiya. Dahil hindi na nga tayo magre-reblock ng lahat, kailangan natin asfaltong matibay. Hindi yung mas matibay and mas madaling i-maintain, mas mahaba ang maintenance life. Patuloy namang pag-uusapan ng Phase 2 ng proyekto para masiguradong hindi ito matatapat sa panahon ng tag-ulan. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.